Hello everybody. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Today is the part 3 ng ating series about the C++ programming. I-discuss natin ngayon ano nga ba yung arrays. Okay? So ngayon, gagawa tayo ng mga examples para doon sa mga beginners. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa mga nag-like and shares, and lalong-lalo na sa mga nag-subscribe, no? Paki-share na lang and paki-comment na lang, no, kung anong topic na gusto niyo i-discuss natin para alam ko na at gagawa natin ng content. Okay, shoutout ko lahat ng estudyante ng Systems Plus Computer High College. Lalo-lalo na yung mga senior high school na naging estudyante ko sa ngayon. Okay, so let's get started. So dito sa ating C++ installed sa aking system, no? Gagawa muna tayo ng isang tinatawag natin na code block, no? Pero siyempre una-una, ano nga ba yung tinatawag nating array? So in C++, yung array, ito isang data structure na nag-stores ng mga fixed size sequential collections of element of the same type. So yung bawat elements in the array na is identified by the index. So mamaya, discuss natin ano nga ba yung index. Kaya, for example, meron tayong January, February, March, April. So, 4 yan. And yung March na yan is, the index is number 3. Kasi yung index starts with the 0. Okay. So, yung arrays offer a convenient way to store tinatawag natin na multiple values of the same type under a simple name. So, ngayon, meron tayong gagawa tayo nating basic syntax declaring an array in the C++. Okay? So, hashtag, okay, so, include IO stream. Then, so we have the using, okay, so, using namespace std. Alright, so then we have the int main. Then, gagawa tayo ng ating opening curly braces. So, that's it, na mag-create din siya ng tinatawag natin na close curly braces. Okay, so let's do it, no? Kailangan natin mag-declare an array. So, example, gawin natin siya mga tinatawag natin month. Okay? So, dito, gagawa tayo ng string. Okay, so months. So, gawin natin months, months. Okay. So, equals, gawin natin siyang January, February, March. So, naka-insert siya doon sa open curly braces. Then, sa loob yan, meron tayong double quote. Okay, so halimbawa, dito tayo maglagay ng January and separated by, by the comma. Then, double quote ulit. Nagawa tayo ng February. And, yun din. Comma. So, double quote. So, we have the March. Okay. So, again, comma. Double quote. Yung April. So, hanggang April lang muna tayo, Siyempre, dito sa dapat mag-i-end yan with the semicolon. Okay, ngayon, ang gagawin natin, paano natin siya tatawagin, si January, si February, sa March, April. Yung tinatawag natin kanilang index, si January, ito yung 0. Then, ito si February, yung 1. And we have the March, 3. And yung April is number 2. So, ibig 0, 1, 2, and 3. Okay, ngayon, gagawa tayo ng ating cout. Okay? Double less than. Okay, since na ang ginawa natin is month, so gagawin natin month. Okay, then solid curly braces. Sa loob nito guys, ilalagay natin kung alin ba yung gusto natin magiging output, Kung si January, yung index 0, and yung February, yung index 1, and index 2, and index 3. So let's take for example, 0. Okay, yung lagay natin is number 3, so which is April. Okay, so terminated again with the semicolon. Okay,
So, dito sa ilalim, so maglalagay ulit tayo ng return 0 semicolon. So, once na i-run ko yung program, ang magiging ano natin na ni 0, 1, 2, and 3, 0, 1, 2, 3. So April, di ba? So, kailangan muna natin siyang i-compile and run. So, ano natin sa desktop, lalagay natin part3.c++. Okay, so save. Kapag i-run yung program, so meron siyang error. So, ibig sabihin yan, may kulang. So, dito sa, sa month, no, lagay natin ng solid, solid brace ba yun, no? Then again, execute, compile, and run. Okay? So, kung makita natin, meron siyang April. Kasi, si April, ito siya is number 3. Pero kung halimbawa, nilagay natin siya ng 0, doon sa index natin, si 0 is si January. So, execute, compile, and run. So, we have the January. So, kung si index 1, ang ilalagay natin, so ilalagay natin dito guys is 1. So, ibig sabihin si February yung index 1, no? So, execute, compile, and run. So, we have the February. Okay? So, that's it the part na, yung part 1. So, kikreate muna ulit tayo ng bagong example. Okay, so magkikreate tayo ng another example, no, yung second array. So dito, ang gagawin natin guys, string, so string, since na yung topic natin is about months. So string months, then we have the solid. So gagawin natin siya solid bracket. So halimbawa, lalagyan natin siya ng apat na January, February, March, then we have the April. So always end with the semicolon. So enter. Then for example, tatawagan natin ngayon yung month. So month. Okay. Then dalawang solid. So halimbawa si 0 kasi wala pa siyang laman, di ba? Ngayon, so halimbawa lalagyan natin siya equals to double quote 10 January. Then end with the semicolon. Okay? So once tayo, nag-C out. Okay? So C out double less than. Okay? Since si January is 0, tatawagan natin ulit si months. Then open and close na solid. Then 0. Okay? Then we have the double less than, then and with the semicolon. So once na-run ko yung program, so execute, compile, and run, ang maging output natin is January. Kasi si January, ito yung tinatawag natin kanina na index 0. Ngayon, kung halimbawa, ang gagawin natin, mag-create tayo ng another so lagay natin month. Okay, so Control C. Enter mo lang siya. Control V. So, yung month 1. Okay, si month 1, ito yung si February. Okay, so February. Okay. Control V. And yung si 2, ito naman yung si March. Okay, si March. Again, enter, Control V, and yung si index 3, ito yung si April. Okay, so April. Kasi an array guys, pag sinabi natin index, starts always with the 0. Ngayon, dito, kapag i-run natin yung program, naglagay tayo ng index number 3, dapat ang magiging output natin is si April. Right? Kasi yung index is 3, no? So, execute, compile, and run. We have the April. Ngayon, pag ginawa natin siya number 1, ito si February. Kasi si January 1, ito yung yung start tayo ng 0. Okay, so nilagay natin ng number 1. So, execute, compile, and run. So, that's it, no? So, we have the February. Ngayon, pag gusto natin ilabas lahat, so mag-start tayo with
0, yung index 0, which is the January. Then, ang gagawin mo lang natin dyan, Control C, okay, and Control V. So, ito yung C1, okay, enter, Control V, and ito si index 2, enter, Control V, ito yung naman si index 3. Okay, so ibig sabihin yan, ang magiging output natin is January, February, March, and April. Okay, so execute, compiled, and run. Okay, so we have January, February, March, and April, no? Nagkaroon siya ng tinatawag natin na nag-create siya ng new line dahil dito sa tinatawag natin na NL, no? Parang ano siya, tinapos na niya, ito yung pinaka-end. Tineterminate na niya, no? Kasi pag walang NL, guys, anong mangyayari, no? Lagi nating sinasabi, no? Pag wala yung NL na yan, once na-execute natin yung, yung program, okay? Pamangita natin si January and February nagsama. Kasi wala siyang hindi natin terminate yung month ng January and February. So naglalagay tayo ng double, then we have the NL. So na-discuss naman natin kung ano ba yung function ng double less than sa ating part 1 ng ating online classroom tutorial. Okay, so that's all guys. Thank you for watching. See you on part 3 ng ating C++ tutorial. Okay, so bye-bye.